ikaw ang bulik sa inyo. Kaya ikaw man lang ang Diyos na sarang makaluwas. Patawaran kami sa aming mga sayo at masasala. Inaupong tanahan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang po. Ang Biblia, nasulat sa Biblia sa Lucas 16, versikulo 16. Ano ang nasulat sa Lucas 16, versikulo 16? Ang kasukuan, kag ang mga malalag na tugtog kayuan. Tugtog sa tong tiyon, ginawali ang maayong balita sa ginariya sa Diyos. Kag ang tagsa na tao, nagasulod, sing palugo sa sinid. Okay. Sunod sa sulat ni Lucas kung ano ang pamulong ni Kristo. Si Kristo lang ang pamulong siya. Si Lucas lang ang sulat. Na ang kasubuan kag ang mga propeta hasta lang kinuwan. Pero kutob sa ito, ginwari ang maayong balita sa inharian, ano na sa panahon, ang sabat, bukan. Madamo ang nagasulod sa pigit. May duwa kapanahon. Ang buhay o ang kasuluhan ng ang buhay. Amen. Ang kautusan, pumapatay. Pero ang buhay, ang biyaya, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Walang sino man inaring matuwid sa mga nasa ilalim ng kautusan. Amen. Kundi sa biyaya lamang. Sa biyaya, kailangan ang pagtuo. Panampalataya. Kung wala siyang panampalataya, ang tao ay hindi aariing ganap. Ang kasubuan o ang kautusan, hindi siya manunodyo lamang o ang tuloy-tuloy is for master. Tugtog nag-abot ang pagtuo. Panampalataya. Nang dumating ang panampalataya, ang kautusan ay humintod na. Dahil ang panampalataya ay na kay Kristo, samantala ang kautusan ay kay Moses. Amo ng rason na ang mga landong may mga sinulat sunod sa kautusan nga landong. Kanilang landong, ginlandong ni Kristo. Sunod sa Kolosas 2:17. Sinabi, Ini sila mo ang landong lamang sa mag-abot apang ang lawas siya ni Kristo. okay, Amen. may landong. Kag ang realidad, amo ang lawas ni Kristo. Kay bangod nag-abot na si Kristo, ano ang programa sa Diyos? Sunod sa Kolosas 2:14. Nga napanas niya ang mando nga sinulat sa mga pasulundan nga batok sa aton. Kini gikuha niya nga pinalansang ini sa krus. Okay, paano ginpanas ang mga kasubuan nga landong lang? Kag ang mga pagsulundan, ginpanas niya, ginkuha ko.
Sa mga pari, pari sa paglansan, sa iyalawas sa krus. Bangod ang iyalawas, ang realidad, ginansar sa krus. So, siya ang kapawayan, kaya ano niya sabihin sa Colossus 2:16. Busa, wala yung taong maghukom sa inyo. Nanungod sa planon kag sa inyo. Magsingay ka lang nun, wala na siya magkahukom nga kapag magkaon ka sa sapat na nag-ausang, patay ka. Kung nagkakaon ka sa isdang wala himbis, patay ka. Amo na yung pagsundan sa kasunduan. Kaya pag-abot ni Kristo, kinansal sa cross, wala na sila maghukom. Nanungod sa kalanon. At sa mga baboy nila, hindi ka pwede magkaon. Hindi ba pwede magkaon kung high blood ka? Pero sa kasubuan, wala na. Ano pa ni brother? Kag sa inyo nun. Ang ilim nun, mas masyading ka mo risky. Red horse. Hindi yun. Dahil may tradisyon ng mga Hudyo, Israelita, na magtiga sila ng ubas. Sa pagtiga ng ubas, pagkagaling nila yun, fermentation, alak na yun, wine. Mayroon silang alak na luma, may alak silang bago. Pag sa araw o sa tradisyon nila, pag buwan ng ang bago, bago ang ibig. Pag hindi, patay ka. Sabi niya, wala na maghukom tungkol dyan, wala na mag-usga sa inyo. Yung pana siya, yung kakas na. Opo na nungod sa piyesta. O sa pista, pag wala ka sa pista, lagot ka. Sabi niya, wala na. Sige, Opo sa lati. kung sa natin, Opo sa adlaw ng inutuway. pati galing yung daw ng pangkakan, sabat, wala naman. So wala na kaya ang sabat, landong lang ang Kristo. Ang realidad si Kristo, siyang kapawayan, siyang aton kalag. Si Kristo, kabog na mga kanta, nagkapoy, magkanto kung saan, magkanto kung saan. Kaya ang akong napapasan sa inyo, mag-andang, ka makakita ka mo kapawayan sa inyong mga kalag. Hindi kapawayan sa atong lawas. Ang lawas na mapaway mo rin kung patay ka. Samtang buwi, damo kayo sa mga problema para sa amin. Pero hindi siya mga basa kaina, mga landong na rin. Gani, binuuntat na ang mga bagay sa kasubuan nga hindi nagakaigo sa bagong katipan kay ang realidad amo si Kristo kag amo na nga ang aton pag-alagad para sa pagtuo kag hindi na sa kasubuan kag ang aton ang bagay sa Diyos biyayang ni grasya amo na siya ang aton time kag hindi na kasubuan. Amen. May pabasa dito. Tagalog ko mo, bro? Tagalog. Ga-record ko po. Ga-record. Ganbot? Hambal sa Tagalog. Sige lang. Medyo kumatin sa California. Now is the day verse. Masisi. No. Sige. Brother Brad? Verse 7. Now is the day of mercy. Let's go back to the Old Testament. Ngayon ay ang araw ng awa. Mercy. Ngayon. Bakit? Natapos na ang panahon ng kautosan. Now is the time of mercy, awa na.
Sa awa, sa mercy, may dugo. Amen. Sa mercy, may eternal life. Amen. Amen. Sa law, kamatayan. Yes. Sige, diretso. Just a little bit. Find out what mercy is. Ano ba ang biyay, ang awa? Mercy, awa. What is mercy? See? Go on back, see what happened to this throne. This throne, of course, is the judgment seat. Ang trono nito, ang luklukan, ang seat nito, ay talagang judgment, paghuhukuman, luklukan ng hatol, paghuhukom. Pero, bakit naging luklukan, upuan ng awa? See? Reason today, Ang there is, katuwiran, ang dahilan ngayon, ano? that there is mercy. Na mayroong awa, Because the mercy seat is sprinkled with an atonement blood. dahil yung luklukan na yun, naging luklukan ng awa, dahil ang luklukan ay winisikan ng dugo. Yun ang kaibahan ng judgment seat at saka yung mercy seat. Kapag ang mercy seat may dugo na uwinsik, Yes. mercy seat na yun. Yun ang luklukan ng awa. See? Amen. And as long as blood is on the judgment seat, Habang ang dugo ng kordero, si Kristo yun, ay nasa luklukan ng awa. then it is not judgment no more. At ito ay hindi na luklukan ng paghukom. Hindi na luklukan ng paghatol. Dahil nga, may dugo. See? It is mercy. Iyon ay awa. Because something died to stay Dahil judgment. mayroong namatay. Mayroong namatay. Amen. Para bayaran ang hatol ng kasalanan. Ano ang kamatayan? Kabayaran ng kasalanan. Kaya mayroong namatay para tayo'y mapalaya sa sumpa ng kautusan. Ang sumpa ng kautusan ay kamatayan. Mayroong namatay siya yun. Ang Diyos mismo Amen. naging laman, napahayag sa laman Yes. upang maging kamag-anak ng tao. Amen. Upang matubos niya sa rules, sa redemption, kailangan ang tutubos kamag-anak na malapit. Amen. Eh, walang sino mang pwedeng tumubos dahil lahat nagkasala. Kaya ang Diyos lamang na hindi nagkasala ay naging tao. Upang maging kamag-anak ng mga tao, upang maihandog ang kaniyang sarili dahil sa kasalanan. Namatay siya para maligtas at magtubos. Amen. Next about number 10. Wala na tapos na. Oh. Tapos ito. Dahil wala kong tumatapos. Tapos na. Sa loob ng day. Tapos na na. Pagtapos na na. Okay. Tapos na na. Oh. Okay, ang mga number? Hanggang ba tayo niya? If you see it, say amen. Okay. Oh. Next. Now we are approaching that time. We are now approaching in this age Tayo'y patungo sa araw na ito, sa panahon ito,
we are approaching to what? Tayo dumadako sa ano? Sige. Cleansing of the sanctuary. Ayun ang paglinis ng sanktuaryo. Ano ang sanktuaryo? Ang sanktuaryo ay ang iglesia ng Panginoon Diyos. May 7 kapanahonan ng iglesia. At sa 7 kapanahonan ng iglesia ay ang paglinis sa sanktuaryo o sa iglesia, una, ay sa pamamagitan ng fan pamaypay sa kanyang kamay. Ano yun? Ang mensahe sa huling panahon. Yun ang panglinis sa sanktuaryo. Ano pa? Pagkatapos na malinis, rapture. Ang pag-cook up sa atin patungo doon sa kalawakan. Mayroong rapture na darating. Pero kailangan muna ng iglesia linisin. May balik ang iglesia. Maisauli ang tunay na iglesia balik sa puso ng mga apostoles na siyang ating mga ama. Amen. They will turn the heart of the children. Sino ang gagamitin ng Diyos? Ang sagot, ang propeta ng Malakias 4. Siya si Elias 4. Sinugo siya ng Panginoon upang maisauli o maibalik ang ating panampalataya, our heart, to the Pentecostal fathers. Then, dagdagan ito ng mga na-reveal na Word of God sa ating panahon. Sige? A cleansing of the sanctuary and the judgments coming upon the earth. Ito naman sa earth na naman. Ay sasabi pag dumating ang panahon na tayo marapture. Pero siyempre bago dumating ang rapture, mayroong munang paglilinis. Amen. Anong lilinisin? Ang sagot, ang iglesyang tunay. Yes. Pag malinis na, rapture na. Anong kasunod? Ang paghukom sa lupa nito. Earth. Amen. Hindi pinag-usapan dito ang resurrection o white throne judgment. Kung hindi pinag-usapan dito ay ang Great Tribulation. Ba't hindi kapighatian ang pinag-usapan? Ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga salot. Pero gagamitin ng Diyos ang dalawang propeta, si Moses, si Elias, sa Revelation 11, verse 3, 4, 5. Kasi ka-anim, ibubuhos nila. Kung anong babanggitin nila na mga salot, magaganap. So ang dalawang propeta nito ay ito ang mag-destroy, magsisira ng nature. Ibubuhos ng God. Sabi niya kapag na ito na ang heart of the church back in the fathers, sabi niya, aking iuhulog ang aking sumpa. Amen. I will smite the earth with a horse. Kailan yun? Ang sagot, pagkatapos ng rapture. Kawawa ang mga maiiwan sa rapture. Amen. Ino-offer naman ito ni Lord. Pero ayaw ng tao. Ayaw ng tao ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng demonyo. Yun ang ginusto ng tao. Amen.
Sira din. As long as blood is there, God, Dahil lang, samantala habang ang dugo ay nandiyan, dali lang. Nasaan ang dugo? Wala na si iglesia na denominasyon. Dahil ang katapusan na kapanahunan ng Iglesia Reformation ay ang Pentecostal Laodicea. Wala nang dugo sa kanila. Kaya, ang denominasyon ng Iglesia ay tumanggap ng temporaryo na hatol. Ano yun? Espiritual na kamatayan. Dahil hindi sila tumanggap sa mensahe sa huling panahon ito. Pero tumanggap ng mensahe ay tumanggap din ng Holy Ghost. Saan yun? Nasa puso natin. Sino ang Holy Ghost? Si Kristo. Ang dugo, ang kordero ay nasa atin. Wala na. Ang dugo, ang kordero ay tumayo na sa kanyang gawain bilang tagapamagitan. Siya si Melchizedek sa gawain pagka-Melchizedek. Ang kanyang handog ay ang kanyang sarili. Ang kanyang laman. Ngunit tinangihan siya. Ang tumanggi sa salita, tumanggi sa mensahero. Ang tumanggi sa mensahero, tumanggi kay Kristo. Ang tumanggi kay Kristo ay tumanggi sa banal na Espiritu. Tinanggihan nila. Ganyan kadali sa kanya tumanggi. Hindi nila alam ang pagtanggi sa isang maliit na bagay ng mensahe ay ang pagtanggi kay Kristo. Kaya ano ang dumating sa kanila? Sa alot. Praise! Sumpa ang naman kung ang dumating sa kanila. Pero, anong ginawa ng Diyos? Binuksan niya ang libro na may 7 tatak at ang mga hiwaga ng mga tatak ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng kanyang mensahero na siyang kapitong mensahero at ito ay para sa mapinili ng Diyos sa huling panahon ito. Upang tayo tumaging palabas mula sa mga iglesyang pinatay na, tinanggihan nila ang mensahe. Sige, brother. God will not destroy the earth long as blood is there. Hindi sisirain ng Diyos ang lupa nito hanggat may dugo. Nasaan ang dugo? Na kay Kristo. Nasaan si Kristo? Sa puso ng mga believers. Amen. Sa puso siya ng mga pinili. Nasaan siya? Amen. Umalis nga siya doon, tumayo siya doon sa 7 kapanahonan ng iglesia na naging denominasyon. Pero lumipat naman siya sa ating puso. Ang ating puso ngayon ay ang luklukan ng awa. Lord. Ang mercy seat sa ating puso. Yung sa pamamagitan ng Holy Ghost. Bakit tumanggap tayo ng Holy Ghost? Sila wala. Tinanggihan nila. Ang mensahe po. Yun. Sa ating paligid. Amen. Paano sila magkaroon ng Holy Ghost? Paano upo sa kanila yung Holy Ghost? Kasi Kristo. Sa persona ng Holy Ghost. Duguan si Kristo na sa atin. Lumipat na siya ng luklukan niya. Hindi na siya tagapamagitan ng mga iglesia. Dahil nakaupo na siya ngayon sa ating puso. Ano ibig sabihin? Pag tayo'y nirapture, pag tayo bakit sa babaw, sa doon sa panakong babaw ng ulap, sasalamuhin tayo ng Panginoon sa hangin,
tayo kanyang rapture, magkakaroon ng wedding ceremony, kasalan ng salo-salo ng kasalan, seremonya ng kasalan. Amen. Habang may seremonya, ibubuhos ang malaking kapigatian sa lupa. Bakit? Wala nang dugo. Bakit? Wala nang. Dahil ang luklukan ng awa ay nirapture na. Amen. Wala nang pinili na tiyatahanan ng banal na Espiritu. Amen. O si brother. Remember, nobody's a sinner before God. Everybody's right because Okay. there's an atonement for everybody. Ang lahat ay hindi na makasalanan. Sa buong mundo, hindi na makasalanan. Bakit? Dahil mayroong handog si Kristo, ang duguan na kordero. Sa mga tuwid, kahit yung palang mga masasamang tao, hindi na ito turing na makasalanan. Tayo nang wala pa kay Kristo, hindi tayo tinuring na makasalanan dahil mayroong handog. Mahirap na usapin ito. Pero ito ang katotohanan. Amen. Maniwala tayo. Walang mawawala sa atin. Pero pag i-reject natin ito, question natin ito, questionable na rin ang kaligtasan ng tao. Sige, brother. But if you fail to accept that atonement Ayan na. and go into His presence, Sabi niya, ngunit kung tatanggihan ng tao ang handog ng Diyos na siyang si Kristo, upang siya ay makapasok sa presensya ng Diyos, ay kapag tinanggihan niya si Kristo, sa paanong paraan? Sa pagtanggi sa mensahe. Ang pagtanggi sa mensahe ay ang pagtanggi kay Kristo. See, brother? then you are a sinner. Then you are a sinner. You are- Kailan? Ituturing ng Diyos na isang tao ay makasalanan. Kapag tinanggihan ang mensahe siya si Kristo sa ating panahon sa makatuwid. Ang lahat na mga makasalanan. Tayo ganyan din. Di ba dati makasalanan tayo? Amen. Pero hindi natin tinanggihan ang mensahe. Dahil si Kristo na mensahe ay isa. Amen. Sira na. then you are beyond that mercy. Okay, malayo ka na. Sa awa nila. Then you've judged yourself. Kung magkaganoon, hinatulan mo yung sarili. Amen. But now while there's mercy, Habang sabi mo ngayon, habang may biyaya, may awa. but when the cleansing of the sanctuary Ngunit comes, kapag ang sanktuaryo ay lilinisin na, the blood goes off the mercy seat. kita mo, ang blood, ang dugo, ay wala na. Sa luklukan ng awa, dalawa yun. Una, sa denominasyon, sa pitong kapanahan ng Iglesia. Pangalawa sa atin, kapag tayo marapture, wala na tayo, wala na rin ang luklukan ng awa. Kung walang luklukan ng awa, wala na rin dugo. Amen. Kaya ibubuhos ng Diyos ang kanyang salot dito sa ibabaw ng lupa. Amen. See? Then the wrath of God falls upon the earth. Kita mo, kung magkaganon, ang kagalitan ng Diyos ay ibubuhos dito sa lupa nito. At sino ba ang makakatayo? Dahil dumating na ang galit ng Diyos. Amen. Sino makakatayo? Mundo, itago mo kami. Yung kuweba, itago mo kami. Sino makakatayo?
sa kagalitan ng Diyos. Ngayon may awa pa. Amen. Pagdating ng malaki ng rapture, wala nang awa. Amen. Kanya nang mararanasan ang lahat ng salo. God be merciful to us that we be not in that day found without mercies of God. Kita mo. Nawa ang Diyos maging maawain sa atin. Na hindi tayo masumpungan. Na hindi tayo nakapasok sa awa ng Diyos. Habang may awa, may dugo. Habang may dugo, may biyaya. Amen. Sa mga tuwid. Naalala ko ang sinabi ng isang Baptist na theologian. Sabi niya sa akin noong 31, hindi siya naniniwala na 144,000 lamang ang maliligtas sa malaking kabigatian. Ang sagot ko, kung may dugo, may kaligtasan. Sa malaking kabigatian, wala nang dugo. Wala nang kaligtasan. Kahit ang 144,000 ay hindi naligtas sa malaking kabigatian. Kundi sila'y tinawag lang sa malaking kabigatian. Dahil sa predestination. Alam ng Diyos kung sino maliligtas. Kung sino tatanggap sa Kanya. Tayo ay tinawag din namin sa panahon. Ng buksan ng mga hiwaga, ng mga tatak. Ano yun? Pantawag yun. Ikaw yun, ako yun. Amen. Ang mga hiwaga, tayo yun. Amen. Sige natin. Pastor Brad? Next. Alright, number 1. Now we find Balaam, a servant of God. At tingnan nyo si Balaam. Si Balaam, propeta ng Moab. Si Moab ay anak ni Lot sa kanyang babaeng anak. Amen. Ngunit si Balaam, isang propeta. Ang isang bagay na kapagtataka, tinawag siya lingkod ng Diyos, servant of God. Pero false prophet siya. Amen. Tinawag pa rin siyang lingkod ng Diyos. See? Many of those men start out and are ordained of God. Mahal dito na, inahalimbawa siya sa ating panahon. Mga taong pinahiran ng God, ikinalaga ng Diyos, ordained by God. Diyos mismo nag-ordain sa kanila. Nagsimula sila na maayos. Nagsimula sila sa salita ng Diyos. Ganito. And thus speak God's word in many things. Kita mo? Nagsalita sila. Nagsalita ng Diyos ang maraming bagay. Amen. Anong sinalita nila? Salita ng Diyos! Sa pasimula. Nagsimula sila na nangaral ng tama. Nagsimula sila na nangaral ng word of God. Pero ano nangyari? When it comes to the full truth, At sa pagdating, kung pagdating sa buong katotohanan, kailangan buong katotohanan. Full truth. Amen. Hindi bahagi lamang ng katotohanan. With buong katotohanan. Ano ginawa nila? they won't do it. Kita mo? Ayaw nila ng buong katotohanan. Ang gusto lang nila. Yun lang kaya tanggapin. Yun lang yung pangangaral nila. Ay hindi na gusto, hindi nila tatanggapin, hindi nila gusto ipangaral yun. Amen. Ano sinabi ng Panginoon? Diretso? Number 2? Tapos na? Oh. Okay. Sound off? Ah. But it's the whole word.
the whole word, all the word. Ang buong salita. Ang buong salita ang kailangan. Amen. Bro, kung mapansin natin, ang mga ordinado ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos, dahil sa pasimulat talagang salita ng Diyos, ang dumating sa kanila. Pagdating ng mga revelation, brother, may example pa dyan si Cain o Abel. Ituloy mo yun, verso mo. Mais, ano? Ha? Basta naman. Sa ano pa bro? Sa 4? Ah, sige. Oh, sa 4 pa bro. Ah, sige. It's what counts. And will never do it until God anoints a prophet that can stand and tell it. Ano ito? Hindi dumating ang full word. Kung hindi ginamit ng Diyos, ang isang propeta. Amen. Amen. Yun ang ibinilang ng Diyos yung kanyang salita na ipinahayag sa kanyang lingkod na propeta. Amen. See? And confirm it and prove it that it is right. Tama, kumpirmado, aprobado niya itong napahayag na salita sa kanya ay katotohanan. Tama ito, wala mali. Always right. Walang loophole. Siya na ay pahayag sa kanya. See? It'll slip right through the people. They'll never know it. Ayun na. Ayun na. Ang revelation nito na pinahayag sa niya ay natitisog ng tao. Amen. Na hindi nila matanggap ang buong revelation. Ang siya sabi sa Isaiah 28 verse 13, brother? Okay. Tracy. Abay 28, Tracy. Sayas. Sí, abay 28, Tracy. Sí. Musa ang pulong sa Ginoo ng sa ila pagsulundan sa pagsulundan, pagsulundan sa pagsulundan. Binalang sa binalang, binalang sa binalang. Yung tayo diri, yung tayo dito, agol na maglakat sila ang matingkaya, ang mabali, ang matisod, ang madakpan. Masihod kang magatan. Ang pulong sa Diyos, may kalinya yan. Sundin mo ang linya. Huwag ka lumabas sa linya. Amen. Stay on the line. Amen. May punti dito, may punti doon. May punti dito, may punti doon. Ang punti dito, tanggapin. Ang punti doon, ang problema nila, hindi nakitanggap. Amen. Kaya ano nangyari? Na-slip down sila. Natisod na tingkaya sila. Nasiyod sila. Amen. Para bang si Satanas? Anong sinabi ni Satanas? Lumundag ka. Nasusulat. Sugurin ang iyong ama mga anghel. O paitasan kanilang may ulat ng kanilang kamay. Saluin upang hindi mas sumayad ang iyong paa. Talampakan sa lupa. Nasulat na siya. Bumangkit. Ang demonyong nakasulat na. Sinagutan ng Panginoon, nakasulat din. Amen. Nakasulat man. Nakasulat din. Ibig sabihin, Scripture fights Scripture. Amen. Pero kung matinoon sa tansya Apollo, walang naaway. Amen. Walang debate. Amen. Walang labanan. Manampalataya tayo sa bawat salita ng Diyos. Amen. Matingkaya sila, masilog sila madakpan, masiling sila sa amuni, pagabot sa tiyak, sigod sila dakpan, hindi nila mo. Praise the Lord.
Sige, brother. Just like it's always been. Ha? Ano bro? Okay, dito. Number 4. Children of Ano wala itong tapos? Oh. they'll never know it, just like it has always been. Sige. Wala. Wala na? Sige, next one. Children of disobedient, Eto na. Ang anak ng pagati masunod. Sige. means obedience. Disobedience means rebellion. Ano ang pagati masunod? Rebellion! Katulad ni Lucifer na rebelde doon sa langit. Ano ang pagka-hindi masunurin? Rebellion! Rebelde! Amen. Hindi sila conforme. Para silang si Hanis at si Hambres. Kinontra si Moses. Dahil si Moses may revelation mula sa Diyos. Mga taong dunot ang pangunahuna. Bulok ang kaisipan. Buting ang pagtuo. Amen. Hindi totoo ang panampalataya. Rebelde sila sa Word of God. Sige? I looked that up in the dictionary to be sure. Rebelling against what? The revealed Word of God. Kita mo? Amen. Saan sila nagrebelde? Sa napahayag na salita ng Diyos. Amen. Tayo, paano siya magrebelde? Buhay natin yun. May mga rebelde. Naniniwala sa isang bahagi ng salita. Nakita ang sa ibang salita. May konti dito, konti doon. Hindi pa maniwala. Mga rebelde sa napahayag na salita. Yes. Sige. Like Cain, Dito na, kagaya na siya ni Cain. rebelled against Abel's revealed revelation. Napahayag ang kapayagan kay Abel. Kinontra ito ni Cain. Hindi lang ang revelation na yun, kundi si Cain mismo ay kanyang piyatay. Ang nabubuot sa kapatid, na walang kaano-ano, na walang mabigat na dahilan. Itinutuloy siyang mamamatay tao. Wala siya nabubuhay, hindi siya nabubuhay sa liwanag. Amen. Siya nabubuhay sa kadiliman. Sige. Vindicated of God that it was righteous, and Cain rebelled against it and slew his brother. Kita mo, ba't pinatay niya? Si Cain o si Abel? Dahil yung hindi niya matanggap na si Abel ay may tama na revelation kung paano paghandog. Kailan dugo, may buhay. Ang kanya, magaganda siya. Ang kanya nandun. Akala ng mga Kristiyano ngayon, pag wala na silang bisyo, okay na yun. Akala nila pag matapat sila sa paglilingkod, tama na yun. Pero, lahat ng baliwala, kung walang relasyon sa mensahe sa ating panahon, Amen. kailangan ng mensahe. Sinabi nga, ano ba ang tunay na ebidensya ng taong mayroong banal na espiritu? Dahil ba nagsasalita siya ng iba't ibang wika? Dahil ba siya mabait na? Dahil siya matapat na? Sinabi ng mensahe, ang ebidensya ng taong may Holy Ghost, kailangan tanggapin niya ang bawat salita ng Diyos. Maliit na bagay ng salita, basta bahagi, tanggapin. Amen. Sige, brother. Number 10 bro. Sana? Oh. Again. What if we come trying to bring the Methodist message? Ay, ito na. Paano dating tayo?
ng ating taglay ang mensahe ng Metodista. Baptist Kaya message na mensahe ng Baptist or the o Pentecostal ng mga message. Pentecostal, mensahe ng Pentecostal. It wouldn't work. Hindi nito obra. They were fine. Mabuti noon. Prove that in a minute by the word. They were all right in their age. Lahat ito'y tama sa kanilang panahon. Kaya naging tama sa kanilang panahon. See? That age is gone. Pero ang panahon yun ay tapos na, lumipas na. We got to find out what the scripture says for today. Ano naman sasabi ng kasulatan sa panahon ito? Sa araw ito, ano na? Ang mensahe, ang napahayag na mensahe. Pero ano ginagawa ng mga pastor? Ang mensahe pa rin ng mga Reformation, ng Baptist, ng Pentecostal. Kailangan natin minsan upang tayo ready na sa rapture. Preparado tayo. Kung walang mensahe, walang rapture. Ang dugo ng Panginoon Jesus ay nasa atin kung manampalatayanin tayo sa bawat salita. Tumayo ang bawat salita. Malapit na siya doon babalik. Ang mga signs nandiyan na. Patuloy tayo sa paglilingkod. Patuloy natin ipalaganap ang mensahe. Hindi ang mensahe ng mga information. Tapos na yung panahon nila. Panahon ng pagtawag. Tinawag tayo ng mga hiwaga ng libro na may pitong tatak. Hindi tayo tinawag sa mensahe ni Luther, ng Wesley ng Pentecostal. Ang mensahe sa ating panahon. Amang mga kapangyarihan, pinupuri ka namin, kaya pasalamatan ka namin. Kami ay iyong tinatawag. Hallelujah. Binugasan mo kami ng iyong dugo. Perfecto kami sa iyong harapan. Sakdal kami sa iyong harapan. Hindi naman maintindihan, pero sumasampalataya kami sa iyong mensahe na kami sakdal na. Sa iyong dugo. Hallelujah. Hindi mo na iniisip ang aming mga kasalanan. At marami ang mga taga-sumbong. Pero hindi mo pinapansin ang sumbong. Ang titignan mo lagi ang iyong katawan na handog sa krus. Namatay ka dyan sa lahat sa pagbayad mo na aming kasalanan. Walang matuwid, hindi namin kaya bayaran mo at binayaran mo ng kamatayan ng iyong dugo. Salamat God sa pangalan ni Jesus, Reverend Father. Amen.